Mamugay din mo. Kaplato ka mo. Dito sa Barangay Mabini, 12 kilometro ang layo mula sa Surigao City, makikita ang isang umuusbong komunidad dahil sa pagmimina ng ginto. Iilang buwan pa lamang ang operasyon dito ng small-scale gold mining o pamiling. Ngunit halos 1,000 na katao ang nakabase dito ngayon. Ito si Manang Ederlita, isa lamang siya sa mga pamilya na pansamantalang naninirahan dito sa minahan upang kumita ng konting perang ikabubuhay ng pamilya. Kasama niya dito ang kanyang asawa at 9 na anak upang tumulong sa pamimiling. 25 mg po naman. Makabayan na sila sa simana. Ito naman si Lola Neneng, kumikita ng pakonti-konti sa mga lupang tapos nang mabiling. O kami rin mga media. O nang gitanil da. Pila ka gramo. Ito ang karaniwang tanawin dito sa Bilingan. May mga asawang naghahanda ng pagkain, mga batang parang naglalaro lamang, ngunit sa katotohanan ay tumutulong ng kumita ng pangkabuhayan ng kani-kanilang pamilya. Karamihan sa mga taong nakatira dito ay galing sa lowlands, mga taong walang lupang mapapagtaniman at walang ibang hanap buhay. Dito nila nakikita ang solusyon sa kanilang mga problema. Surigao City ay component city ng probinsya ng Surigao del Norte. Ayon sa National Statistical Coordination Board, sa taong 2003, 54.5 ang poverty incidence ng Surigao del Norte. Ang buong rehiyon ng Caraga naman ay naitalang pinakamahirap na rehiyon sa nasabing taon kung saan ang poverty incidence ay umabot sa 54.2%. Samantalang 24.4% lamang ang national average ng Pilipinas. Ang patuloy din na pagtaas ng populasyon sa syudad at probinsya ay isa sa mga nagiging dahilan ng paglala ng sitwasyon. Kahirapan ang kadalasang nagtutulak sa mga tao dito upang gawing hanap buhay ang pagmimina kahit na ito ay illegal at delikado. Maharap sa panganib ang mga buhay at seguridad ng mga taong naghahakot ng lupa sa ilalim ng mga tunnels. Sinubukan kong bumaba sa isa sa mga tunnels dito. May daang bilang sa silid ng Matao. ikaw naman sila. Sige na, kayo na slide up. Okay, Rob. Pila ka tao na doon? 10. Doon na sila sa ato, pila ka metro ka? 50 na. 50 meters? May palagang doon nila para din maguha ng batura? Ligon? Oo. Mahigit 100 na ang mga underground tunnels ang nahuhukay sa lugar na ito. Ang patuloy na pagdami ng mga tunnels dito ay posible din na magiging dahilan ng erosion, landslides at pagbaha sa mababang komunidad. 3 kilometro lamang ang di kalayuan sa lugar ding ito, matatagpuan ang nag-iisang proclaimed watershed area sa buong syudad at probinsya ng Surigao. Ang Parang-Parang ay may 973 hectares lawak na lupain. Dito kinukuha ng Surigao City ang lahat ng pangangailangan nito sa tubig. Digid malikayan na yung mga illegal miners, illegal cutters. Noong September 30, 2005, kasama ang mga miyembro ng Philippine National Police, isinagawa ng Protected Area Management Board ang cease and desist order na ipinatupad sa mga taong nagsasagawa ng small-scale mining sa loob ng watershed. Doon nasaksihan ng grupo ang maraming mga kagamitang pangmina, mga naiwang hukay, at iba pang ebidensya ng iligal na pagmimina.
kailan ang ating pagwawalang bahala. Iilan pang buhay ang kaya nating isakripisyo.